Magandang umaga sa inyong mga kapatid, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat, sa inyong mga tahanan. Kumusta na po ang inyong buong isang linggo? Nawa hindi po tayo magsawang nakatigil sa ating mga sariling tahanan, though alam po natin na na-stressful po ang pandemyang ito na ating nararanasan. Pero kailangan pa rin po nating lumaban, naising maging masaya, kaysa mapuno po ng galit at pagkainis at pagkairita ang ating mga puso. Dahil sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, lalo na may dala pong agam-agam at kabigatan ang krisis na ating kinakaharap. Ngiti-ngiti naman po tayo dyan mga kapatid. Ipas po natin ang smile sa ating mga katabi, sa ating tahanan. Para po sa gayon mga kapatid, hindi laging punot ang noo at nakakapangit din po ang laging nakasimangot. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong mensahe sa umagang ito ay pinamagatan kong The Risen Lord, Encouraging and Reminding. Tayo po ngayon ay nasa second Sunday of Easter. Pag nilayan po natin ang ating batayang teksto sa araw na ito, pamilyar na pamilyar po tayo sa kwentong ito patungkol sa spiritual struggles and doubts ng mga alagad ng ating Panginoon Hesus. Ang kwento po nilang ito ay ating ding kwento, lalo na sa panahon ng matinding krisis at panahon o hamon sa ating mga buhay, at kaya't atin pong sariwain ang kwento ni Tomas na tinatawag pong The Doubting Thomas. Kaya rami pong mga kaduda-duda sa ating panahon ngayon mga kapatid. Masakit naman po sa tainga, sabi nga nila, masakit na rin sa tainga ang mga naririnig natin na korupsyon, nagaganap sa ating bansa, kriminalidad, mga katiwalian sa bansang Pilipinas, plus ito pong nagaganap na COVID-19 or UK-US variant. Kaya marami rin pong mga taong nagtatanong, posible ba talagang malilinis ang bulok na sistema ng ating bansa sa loob lamang ng ilang buwan? Nakakaduda, hindi po ba? Napakalalim ang ugat ng katiwalian at kriminalidad sa sistema ng ating lipunan. At nangangailangan po ito ng malalim din na pagbabago ng isip, puso ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi lamang po ng mga leaders natin, kundi ng bawat isa sa atin. Kay Tomas po na nagdududa, nagpakita si Jesus na muling nabuhay. Ang mga sugat po niya sa kanyang mga kamay at tagiliran ay patotoo pong si Jesus ang kaharap ni Tomas na buhay. Hinayaan lang po ni Jesus na hawakan ni Tomas ang mark ng mga pako sa kanyang mga kamay at maipasok ang kamay sa tagiliran niya. Sinibat at patunay na hindi siya multo, hindi guni-guni at hindi katang-isip lamang. Napakarami pong mga kaduda-duda sa mundo. Lahat po ay nangangailangan ng Diyos na puno ng pag-ibig at habag. Dahil dito, ito po ay magbibigay sa atin ng paghilom sa ating mga sugat, pagpawi ng ating mga pag-aalinlangan at mga pagdududa sa lahat ng mga nagaganap na hindi natin kayang maipaliwanag. Sa ating pong pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo po nawa ay maniwala at patuloy na magtiwala sa Kanya. Bagaman hindi natin nasaksihan ang tunay na pangyayari, ngunit tayo nananalig na naganap ito sa ating Panginoon. Kapag po nasa panahon tayo ng krisis, tila po mahirap unawain ang mga plano ng Diyos sa atin. May mga pagkakataong ang akala natin ay pinabayaan niya tayo dahil masyado ng mabigat, sunod-sunod ang mga dalahin natin sa buhay. At sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa buhay na halos hindi na tayo makahinga at sinasabi nating lunod na tayo. Minsan ay tatanong natin, bakit kaya nangyari ito? Ano bang ginawa kong kasalanan sa iyo, O Diyos? At minsan sinusundan pa rin natin ito ng panunumbat. Hindi naman ako nakalilimot sa iyo, O Diyos. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Kulang pa ba ang mga ginawa kong kabutihan? Wala pa akong nabalitaan mga kapatid na mga tao na exempted sa mga hamon at krisis ng buhay. Mayaman man o mahirap, edukado man o hindi, may mataas man o posisyon o wala, mananampalataya man o hindi, lahat po tayo ay dinadatnan at dumaraan sa mga krisis. Maraming mga
kaganapang hindi kaaya-aya sa ating kapaligiran, sa mundong ating tinitirhan. Ngunit, sabi nga mga kapatid, kahit may dala itong bad news sa atin, alalahanin natin na ang mga hamon ng ating buhay, may dala rin po itong good news sa atin. Dahil sa panahon po ng hamon, dito lalong pinapahayag at pinapatunayan ng Diyos ang kanyang malalim na pagmamalasakit, pagmamahal at pagkalinga, at ganon din pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan sa atin. Tulad na lamang po sa ating kwento, ang mga alagad matapos na huliin, litisin, pahirapan at ipako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo, matinding takot ang yumanig sa kanila. Naranasan nilang matinding krisis dahil inaasahan nila, dahil wala na yung inaasahan nilang Panginoon nila na magbibigay sa kanila ng lakas nila, katatagan. Inaasahan nilang Panginoon na magbibigay kalayaan sa kanila mula sa pananakop ng imperyo ng Roma. Ang inaasahan nilang tagapagligtas na wala na at namatay na. Siya lamang ang tanging nilang pag-asa ay nawala pa. Papaano na nga kaya? Ang kamatayang ito ni Jesus ay kamatayan din po ng mga pangarap at pag-asa ng kanyang mga alagad. Dama nila ang matinding takot, pag-aalinlangan, kawalang kapangyarihan, at nangangamba sila na sa anumang maaring kasapitan nila. Ang pagkakatipon po ng mga alagad na nakapinid ang mga pinto sa bahay na pinagtitipunan nila dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Ito po ay pagsasalarawan ng kanilang tunay na kalagayan. Ito ay pagpapakitang ayaw nilang may makakaalam kung saan sila naroon dahil takot nga sila sa mga Hudyo. Pinapahanap ng pinunong Hudyo ang mga alagad ni Jesus upang ipakulong, parusahan at sila ay patayin. Isa pong napakatinding krisis ang kanilang kinakaharap at hindi nila alam kung paano nila ito kakayanin at haharapin. Sa kanila pong matinding takot na ito, dito dumating at nagpakita si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Nagbigay ng pag-asa, nagpatibay ng kanilang loob at nagbigay ng paalaala. Nag-encourage at nag-remind sa kanila. Sinabi po sa Juan chapter 20 verse 19b, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Isa pong napakagandang pagpapala ang ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Nagdala siya ng pag-asa at kalayaan sa kanila. Ang Panginoon ang siyang nagpalaya sa kanila. Takot ang mga alagad na maaari silang mamatay, ngunit muling ibinigay sa kanila ang lakas at pag-asa. Bilang tao, marami tayo pong mga kinatatakutan. At bahagi po ng buhay natin ang mga kaganapan sa araw-araw na nangyayari. Gusto man natin o hindi. Ngunit nagpapaalaala po ang ating Panginoong Hesus. Sumainyo ang kapayapaan. Tanda na sa kabila ng ating mga nararanasang pait sa buhay, pasakit sa buhay, mga pangyayaring tila gumugupo sa atin, mga hamon at krisis, kapayapaan ang ipinagkaloob sa atin upang may katiwasayan at kahinahunan natin harapin ang lahat ng mga ito. Para po sa mga alagad, gumuho at naglaho ang maganda at maayos nilang buhay noong dumating ang hamon na ito, yung krisis na kinatatakutan nila. Subalit ang pagpapakita po ni Jesus at pagtayo sa kanilang kalagitnaan ay pagpapakitang ibinalik ng ating Panginoon Jesus ang nawalang pag-asa at itinaas niya ang antas ng kanilang mga pagkatao. Lupaypay, ngunit muling binigyang lakas, napatatag sila, ang buhay nila na tila parang nawalan ng direksyon ay muling nabigyan ng panibagong direksyon at pagkakataon at mas mataas pang misyon. Gagawin nila pagkat sila ay bahagi ng katuparan ng layunin ng Diyos sa buong sangnilikha. Hindi po hinayaan ng Panginoon na mamatay ang kanilang pag-asa. Bagkus binigyan niya sila ng panibagong misyon upang may sakatuparan ang layunin ng Diyos sa kanyang buong sangnilikha na mailigtas ang buong sangkatauhan sa kanilang pagtalikod at pagkakasala sa Diyos. Isa pong napakagandang paalaala sa ating lahat, mga kapatid, ng ating dinadaranas sa matinding krisis sa ngayon ay kasama natin ang Diyos.
Ang pagtayo ni Jesus sa kalagitnaan ng kanyang mga alagad sa panahon ng matinding takot ay nagpapaalaala din sa ating mga kapatid na nakatayo ngayon si Jesus sa ating kalagitnaan. Hindi siya malayo, hindi siya malapit, kundi siya'y naririto, nakikidama, nakikiisa, at kasama natin sa ating kalagayan. Siya'y sumasa atin bilang isang Emmanuel sa ating mga buhay. Hindi po kaila sa ating mga kapatid na kapag tayo po ay may mga pagsubok sa buhay, naghahanap po tayo ng makakasama, ng ating mga kausap, ng taong pwede nating maging lakas, taong pwedeng makinig sa atin. Si Jesus po ay hindi lamang siyang makakausap natin, makasama, hindi lamang tagapakinig. Kung nais nating mapakinggan ang ating mga sasabihin, kundi ang Diyos ay matalik nating kaibigan. Siya'y Diyos na handang tumulong at makapangyarihan na tutulong sa atin. Ito po yung katangian ng ating Diyos na dapat nating panghawakan upang hindi natin pag-alinlanganan ang kanyang pagiging Diyos sa ating mga buhay. Huwag tayong tumigil sa pagdalangin sa Kanya at buong tiwala tayong kumapit at manalig sa magagawa niya sa ating mga buhay. Kahit tayo po ay nasa panahon ng takot, panahon ng pagsubok, maaari po nating maranasan ang kanyang kapayapaan. Ang pagkakaloob po ni Jesus ng kapayapaan sa kanyang mga alagad ay tanda po ng kanyang presensya. Peace is not the absence of trouble. Peace is the presence of God. Kakaiba po ang kapayapaan na ipinagkaloob ni Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya na hindi po ito kayang ibigay ng sanlibutan. Mayroon pong dalawang uri ng kapayapaan na ipinagkaloob ni Jesus sa Kanyang mga alagad at ipinagkakaloob din niya sa atin. Una po yung inner peace. Ang mundo pong ating ginagalawan ay napakagulo. Halos wala na tayong marinig na good news. Puro patayan, krimen, korupsyon, karahasan, labanan ng bawat bansa, pagkamkam ng ari-arian ng bawat bansa, pagkawasak ng nilikha ng Diyos, patayan, iringan, ng mga angkan, pamilya, kanya-kanyang interes, pagkalasa ng katubigan, pagguho ng mga kabubatan, sunog, baha, lindol, poverty, injustices, mga sakit ng lipunan, marami mga kapatid. At ganoon din ang mga relihiyong nagbibigay ng maling direksyon sa mga tao. Mga sari-saring sakit tulad po ng nararanasan natin ngayon na pandemya. Araw-araw sa mga balita wala ng laman kundi ang mga ito, kasama mga fake news na naghatid sa tao ng kanilang kapahamakan. At good news po sa lahat ng uri ng problema sa mundong ito mga kapatid ay ang kaloob ng ating Panginoon sa ating na kapayapaan. Dahil hindi po ito maibibigay ng sanlibutan sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo kayang paralisahin ng ating Panginoon dahil ang kanyang kapayapaan ay ginagawa sa ating lahat. Binibigyan niya tayo ng lakas loob na harapin ang hinaharap at ang bukas na mayroong katiyakan na kasama natin siya anumang hamon na dumating sa ating buhay. Ang kapayapaan po dito magdudulot sa atin upang makamove on at makapag-keep going sa ating buhay at magpatuloy sa mga tungkulin at responsibilidad na ibinigay niya sa atin. At pangalawa po yung external peace. Kahit na tayo po ay may takot, kung ating may papakita sa ibang kapayapaang mayroon tayo na kaloob ng Diyos, mapapalakas din natin ang ating kapwa, mahahawa din ang ating kapwa sa atin. Lalakas din sila, magiging daan tayo ng kalakasan para sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa isa't isa. Natural lamang po mga kapatid na mayroon tayong takot. Ito yung natural na nararamdaman ng isang tao. Subalit sa kabila po nun, marapat po tayong mapatatag. Patatagan tayo sa isa't isa, magbalikatan, maging katatagan tayo ng bawat isa upang maitaas ang Panginoon sa ating mga pananampalataya at sa ating kalagitnaan. Masaya po ang mga alagad sapagkat sinamahan sila ng Panginoon. Ang Panginoon na nakadama ng paghihirap sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay bilang naging tao po ay nakakaunawa din sa ating kalagayan, nakakaunawa sa kanyang mga anak.
Ito ang napakalaking katiyakan dahil naranasan po ni Jesus ang mamuhay bilang tao. Naranasan niyang lumuha, masaktan at nalipusta, tinaydor, at sa kanyang pagkakatawang tao, isinuko niya ang kanyang mga prerogatives bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit sa kabila po nito mga kapatid, siya'y nagtagumpay sa kamatayan. Kaya sa krus, idiniklara niya naganap na. Lahat ay kanyang napagtagumpayan. Napagtagumpayan niya at maaari din po natin mapagtagumpayan kung tayo lamang ay mayroong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Gaya ng sinabi sa John chapter 14 verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Isa pong napakagandang paalaala sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kung tayo nananalig sa Kanya, sino ang laban sa atin? Kanino at saan ba tayo matatakot? Walang dahilan upang tayo mawala ng pag-asa at panghinaan ng loob, sapagkat kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Bukod po sa Kanyang kapayapaan, ipinagkaloob din niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Ipinagkaloob niya sa Kanyang mga alagad ang kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu upang magbigay giya, karunungan at katalinuhan, upang ma-discern nila ang mga bagay-bagay na katotohanan nais iparating ng Diyos sa kanila at sa atin. At upang magkaroon ng mata sa pananampalataya at nagbigay ng kapangyarihan upang isagawa ang misyon na iniwan niya sa Kanyang mga alagad at sa atin. Ibinigay sa atin ang kapangyarihan, alisin ang anuman mga hadlang sa ating mga pagitan at hadlang para sa tuluyang pagpapasakop at paglilingkod sa Kanya. Kaya taglayin po natin ang tapang at kalakasan mga kapatid upang mapagtagumpayan ang mga mabibigat na krisis at hamon sa mundo ito. Sa Kanya pong pagkatagumpay, sa Kanyang muling pagkabuhay, sa Kanyang pagpapakita sa Kanyang mga alagad, ay binura na niya ang kanilang mga takot at pag-aalinlangan. Tulad ng alagad niyang si Tomas. Si Tomas ay nabulagan sa kanyang pagluluksa dahil sa kamatayan ni Jesus. At ang kanyang matinding takot sa mga Hudyo at mga Romano. Hindi niya nakita yung magandang plano ng Diyos. Ang nanaig sa kanya at lumitaw ay yung pagkatakot niya. Nalimutan niya kung sino si Jesus na kanyang nakasama sa loob ng halos maraming taon. Nalimutan ni Tomas kung paano naging saksi sila ng mga kasama sa maraming milagro o miracles na ginawa ni Jesus. Ang kanyang paglakad sa tubig, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalakad sa mga pilay, pagbibigay ng kagalingan, pagpapalaya sa mga inaalihan ng masamang espiritu, ng kanyang pagpapakain sa 5,000, nang buhayin niya si Lazaro at iba pa. Sa pag-aalinlangan po ni Tomas, inunawa niya, hindi niya ito'y tinakwil, kundi binigyan niya ng muling pagkakataon na makalaya sa kanyang pag-aalinlangan. Ipinakita po at ibinigay ni Jesus ang katibayan na siya ang Panginoon na muling nabuhay sa pamamagitan po ng pagpapakita ng kanyang mga kamay at paglagay ng kamay ni Tomas sa tagiliran ni Jesus upang mawala ang kanyang pag-aalinlangan. Kaya sinabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko. Mula sa pag-aalinlangan po ni Tomas, kinilala niya ang Panginoon at tagapagligtas. Sa verse 29, binanggit po ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito ay katiyakan at simbolo ng pagpapaalaala niya sa ating lahat na bagaman hindi natin siya nakita, ay tayo'y sumasampalataya sa Kanya. Sa katapos-tapusan mga kapatid, may ilang mga katanungan ang aking iiwanan sa inyo sa umagang ito na ating pong pagninilay-nilayan. Ano po ang ating mga naging karanasan na nagpagupo at nagpa-shake ng ating pananampalataya at nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa Diyos? Kung dumarating tayo sa pag-aalinlangan sa Diyos, ano ang mga hakbang na ating ginawa upang makatulong sa atin na muling ma-revive ang ating pananampalataya at espiritual na buhay? Napakaganda po sana yung tayo ay may mga pagbabahagi na tulad ng dati nating ginagawa. Subalit dahil po sa pandemya ay nalilimitahan ito. Ngunit may access po tayo sa social media kaya gamitin po natin ito ma-reach out ang bawat isa.
Chat natin, text natin, tawagan natin upang makapagbigay ng lakas at encouragement sa isa't isa. How would you describe your spiritual life right now? Full of doubt? Full of faith? Half and half? Increasing in doubt or increasing in faith? Or nagtingin ngalo na ba? Nanlalamig na nga ba? Sa atin pong mga nararanasan ngayon mga kapatid, nalalaman ng Panginoon ang ating mga damdamin, ang ating mga paghihirap, ang ating mga kalituhan, ang ating mga kawalang pag-asa, ang ating mga pag-aalinlangan at agam-agam, na tila wala ng katiyakan ang bukas. Ngunit alalahanin po natin ng ating karanasan ang nagpapabago sa atin upang lalo pang tumibay ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. At tayo na nakaranas ng Kanyang habag, awa at pag-ibig ay maibahagi din natin sa ating kapwa, lalo na sa panahon po ng krisis ngayon, upang sila din ay mapalakas. Bilang iglesia na nakaranas ng Kanyang presensya at pag-ibig at pagpapala, patuloy po tayong tumubon sa pangailangan ng ating kapwang nangangailangan. Mahaba-haba pa ang ating pagtitiis, subalit makakayanan natin ang lahat ng ito kung sama-sama nating batahin ang burden ng bawat isa upang ang lahat ay makasurvive at magkaroon ng kapayapaan. Nagpapasalamat po tayo sa ating iglesia at mga kapatiran na patuloy na tumutugon mga kapatid sa ating mga panawagan na kahit papaano sa maliit na pamamaraan nalulunasan natin ng kaunti ang mga suliranin ng ating kapwa. Patuloy po tayong magnilay mga kapatid. Nagiging tulay ba tayo ng awat, habag at presensya at pag-ibig ng Diyos sa iba? Anong pagmamalasakit na ba ang ating ginawa sa taong naghihirap? Marami tayong katanungang dapat nasagutin kung nais nating maghari ang kapayapaan sa ating mga puso, sa buhay ng bawat isa, sa mundong ating ginagalawan. Nawa sa ating pang-araw-araw na buhay ay lagi tayong maging tagapagdala ng kapayapaan ng Panginoong Hesus. Gawin po natin ang panalangin po ni St. Francis of Assisi. Lord, make me a channel of your peace. Ang kapayapaan na nasa ating sarili at naibabahagi natin sa iba, ang katibayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ating mga buhay. Amen. Shalom mga kapatid.